Good evening po. Ayan. Kung yung palakpak po na yun ay para sa akin, okay po yun. Pero kung para sa Lord yun, mas malakas po yung palakpak dapat para sa Lord. Amen. Praise God. Ayan. Maraming salamat po muli sa lahat po ng ang panalangin, suporta, at sa lahat po ng mga in-extend nyo pong support in every way. Alam ko nalapitan kayo ng ating mga ah, kasama po no sa Sent to Serve missions. And ayan, praise God, lahat po kami ay nakabalik ng buo, ligtas. Ayan, papuri po sa Panginoon. So, isa po sigurong milestone din for the whole Sent to Serve team yung wala pong na-ospital. Tama ba? Sa this mission run, malalaman pa po namin yung mga reports this coming Saturday kasi babalik po kami doon to gather once again. No? Titingnan po natin kung ano po yung mga nangyari sa iba-ibang area. Pero yung mga missionary po dito sa Calamba ay nag-meeting na. And natutuwa po kami doon sa mga ginawa po ng Lord sa kada area. Alam po natin, no? Merong mga malalayo sa Aurora, Sorsogon, saan pa? Marinduque, La Union, and meron ding malalapit no, sa Bagong Bayan po, tsaka dyan sa San Pedro, Laguna. Parang meron akong nakalimutan. Wala. Anim po na area yon. Pero pare-parehas po no, na naluwalhati ang Panginoon dahil doon sa 7 days po na yon, walang umuwi. Kahit sa San Pedro, hindi po kami umuwi. Kahit dyan lang yun. Nandun po talaga yung pagkilos ng Panginoon dun sa mga partner church. And also, sabi nga po nila, no, meron sila mga bit-bit. Yan. From the Lord na mga learnings, mga encounters din sa Panginoon. At natutuwa po ako and excited for them kung paano nila yun bibit-bitin hanggang ngayong tapos na po yung mission. So, patuloy po yung aming pag-iimbita. Yan, sabi nga sa vision namin ako, paano kaya kami magkakasya sa mga susunod na panahon kasi gusto po namin kayong makasama rin. Maranasan po to. Wala po tong edad ha, baka sabihin nyo kasi ang tanda nyo na para doon. Nagkataon lang po na mga bakasyon po yung mga bata. Pero kung kayo po ay talagang, paano ba? Nandun po yung burden na binibigay sa inyo ng Panginoon to join, try po natin, no, na mag-join sa Sent to Serve. Yun po yung sana nakikinig na sila. Pero ang mga updates po, kung gusto niyo pong subaybayan po, nandun po sa Facebook page po ng Sent to Serve. So, nandiyan po yung mga reels, mga videos, mga pictures ng mga nangyari doon. So, ang ginagawa ko libangan ng missions, hinahanap ko yung mga mukha ng mga kilala ko. Nasaan na kaya sila? Nico, sina Christian, nasaan sila? So, hinahanap ko sila doon sa mga litrato. Pero yun po, free nyo po yan na ma-view and if po kayo, interested po kayo malaman kung ano po yung mga nangyari doon sa amin pong 7 days na pagmi-mission last na yata week. Ayan. So, good evening po ulit. Ang atin pong pag-uusapan for tonight, welcome po pala sa mga kapatid po nating matagal po nating di nakita. Hello po, mga brother, sister, galing abroad and everything. Atin pong pag-uusapan tonight ay tungkol doon sa 3-part series pa din na sinabi ko po sa inyo about sa presensya ng Panginoon or God's presence. Ayan. So, pinag-uusapan po natin yung presensya ng Panginoon at in-entitle nga po natin to na yung series po na to na Go, nalito ako. Go with God. Sabihin niyo po, go with God. Go with God. Ayan. So sabi po dyan, God's presence, di ba? Nagmamadali ako kanina, hindi ko na na-edit yung date. May date pala doon, guys. God's presence in the leading, in the running, and in the fighting. And so, last time po, na kita po natin, sabi po natin doon sa ating main point for this series, God's presence leads us in uncertainty.
He finds us in the wilderness. Next slide na yan. And fights for us in the battle. So, makinig ka ha. Ayan. Kasi mabilis ang ating pag-uusapan ngayon. Okay, so yung pong ating pinag-usapan last time ay tungkol po siya kay Moses. And ang kinuha po natin yung main text natin before sa Exodus. So, ito po ay tungkol sa buhay ni Moses. So, dalawa na po yung titingnan po natin. So, pangalawa po si Jacob. Pero last time po, diniscuss natin how Moses experienced God's presence po doon in the uncertainty. Dahil hindi po nila alam kung saan sila pupunta, ano po ang gagawin. But nandun po yung comfort na ibinigay sa kanya ng Panginoon that God is with them sa kung ano man pong journey yung lalakaran nila. So, kung makita niyo po, at malabo siya dito, pero yung pangalawa po nating person in the Old Testament na pag-aaralan, sa Genesis 28:10-22, ay si Jacob. Ayan, Jacob. Tulog po siya dyan, dahil yan po yung context po natin ngayong gabi. Ngunit, titingnan po natin that ang buhay po ni Jacob ay sobrang iba dito kay Moses. Alam niyo po, si Moses po, leader po siya nung kanilang bansa. Doon sa tiningnan po nating konteksto, si Jacob po, dito ay hindi. Sa ating babasahin. Si Moses po, he was praying to God on ano po yung nais ng Lord sa kanila after all of the events. Si Jacob po, dito sa babasahin po natin, siya ay tumatakbo. Yan, siya ay tumatakas. And Moses was leading a nation, pero dito po sa titingnan po natin, si Jacob ay tumatakas lamang because of the consequences of his own choices. Pero mga kapatid, ang Diyos po na na-encounter ni Moses ay parehas sa Diyos na na-encounter ni Jacob sa wilderness. And also, siya rin po ang Diyos na kasama po natin sa lugar na ito. Amen po. Amen. And sometimes, marirelate po natin yung sarili po natin kay Moses. Maraming responsibility. Ikaw ay isang tatay, ikaw ay isang leader ng iyong ministry, ikaw ay isang discipler, o meron kang ginaguide ng mga tao. Yes, we can relate so much kay Moses, pero at other times in life, tayo po ay nakaka-relate din kay Jacob. Isang tao na nalilito, nahihiya sa kanyang mga ginawa, maaari, natatakot, or even someone who is running from the consequences ng actions niya, or running from the pain na maaari niya ma-experience, or running sa gustong ipagawa ng Diyos. Naku po, maraming makaka-relate siguro. So, today po, we will discover God's presence finds us in the wilderness. So tayo po muna ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, O Lord, sa mga pagkakataong ito upang kami po ay makapakinig ng salita mo. Lord, ang dalangin po namin, ikaw po yung siyang kumilos, Lord, sa kalagitnaan namin. Mangusap sa aming mga babasahin at ikaw, Panginoon, yung siyang mag-lead sa amin upang maunawaan yung nais mo sa aming ipalala for tonight. Lord, naniniwala po ako na ikaw po, O Diyos, yung nagbigay ng mensaheng ito. Kaya, Panginoon, i-guide mo po yung aming puso, isipan, Panginoon, upang matanggap po ito ng buong buo. And even, Father, doon sa mga kasama po namin sa FB Live, Lord God, nandun, Panginoon, yung kaunawaan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay mapaalalahanan sa iyong mga mensahe sa amin for tonight. Lord, sa inyo po namin ito pinagkakatiwalang lahat. Ito po yung aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So again, ang text po natin ay manggagaling sa Genesis 28:10-22. Sa buhay po yan ni Jacob. But before that, tingnan po muna natin yung
wilderness. Sabihin po natin muna, wilderness. Yan. Wilderness, at sa Tagalog po ito ay ilang. Tama ba? Ilang. Disyerto. Hindi. Ilang. Yan. So, sabi po, no, yung wilderness, isa po itong barren land. So, walang tumutubo, walang buhay. So, mahirap. Ano po? And ang wilderness natin sa Bible, makikita natin maraming mga tao na nakita po natin dyan. Nakita po natin dyan si Moses, si David, si Prophet Elijah, and even si Jesus. Ano po? Sorry po, medyo masama po ang pakiramdam ko ngayon. And even si Jesus, sa encounter po niya sa wilderness, pero ang na-encounter po ni Jesus sa wilderness ay sino po? Si Satan. Yan. Nandun po yung temptation, di ba, kay Jesus doon sa wilderness, sa Matthew 4. Ayan. Pero dito po, titingnan po natin si Jacob na nasa wilderness, and sa ating pong buhay, makikita po natin ang ating mga wilderness in life. So balik tayo muli. Balik tayo muna doon. Sa buhay po natin, makikita po natin yung wilderness in our own personal lives, kung saan wala pong siguro kasi may mga nakapunta na dito sa desyerto, di ba? Yung mga nag-Saudi dyan. Mga desert place, pero in reflecting po sa ating mga buhay talaga, ito po yung mga panahon kung saan wala po talagang tayong maunawaan. Yung parang tipong lahat po ng mga prayers natin, hindi natin nakikitang na-answer. Ayan. Or yung future, yung microphone natin. Yung future parang ang labo. So, maaaring ito rin po yung mga panahon kung saan yung mga relationships, yung mga dreams po natin, sobrang delayed and all. But these are also times in our life kung saan nafe-feel po natin na tayo po ay mag-isa or wala po tayong kasama. So, titingnan po natin si Jacob, kung paano ito sa Genesis 28. But before that, tingnan po muna natin, sino ba si Jacob and Esau? Sabihin po natin, itong dalawang magkapatid na ito, ipinakilala doon sa mga previous chapter, Kilalang-kilala niyo po yan. Tama po ba? So, Genesis 25, pinakilala po si Jacob and Esau. Sino po ang panganay? Esau. And then si Jacob po yung bunso. Pero sila po ay kambal. Very good talaga si ate. Ayan. So, saglit lang yung kanilang pagitan. So, kaya nga po siya pinangalan ng Jacob because he is grasping yung heel o yung, tawag nun? Sakong ni Esau. And then si Esau kaya naman pinangalan ng Esau kasi siya ay mabalbon. Ayan. So, but also, yung Jacob din daw, or sa original Hebrew text or language, it also means he deceives o mapanlin lang. So, in the course of his life, yan po yung issue sa kanya, Dahil nung Genesis 25, kakapakilala pa lang po sa kanila, nakita po natin how Jacob, parang na-manipulate niya Esau to sell his birthright. At si Esau naman, hindi pala Esau yung sabi ko kasi sa Tagalog yata Esau eh. Pero iba kasi po yung naaalala ko pag Esau. So, Esau na lang. English po tayo, English. Baka magutom po kayo dyan eh. Esau, ay binenta po niya yung birthright niya. At alam niyo po ba, nung unang-una ko po itong nabasa, sabi ko, panganay po ako, di ba? Sabi ko, nabebenta pala yun. May idea yun. Pero,
Yun, sabi ko, ang galing, no? Nabebenta pala yon. Pero napakalaking significance po nito, yung birthright na sinatawag nila. Dahil ito po yung nagde-determine ng kanilang inheritance o yung mamanahin po nila at the time. So makita po natin, no? Nandun nga yung pagbenta, saan binenta ni Iso, anong pinagpalit niya doon sa kanyang birthright? Ano po? Sabaw? Red lentil soup sa Tagalog, sinabawang pulang patani. Ayan. So, doon lang niya pinagpalit yung kanyang birthright. And makita po natin, a few chapters after, di ba? Genesis 25, pinakilala sila, 26. And then 27, ito po yung time na si Isaac ay mahina at malapit nang mamatay. So, gusto po niyang kausapin yung kanyang dalawang anak, yung kanyang panganay na si Iso, upang bigyan ng kanyang blessing, finally. At dahil narinig po ito ng asawa ni Isaac na si Rachel ko dyan. Mali. Advance. Rebecca. Yan. Nakutsaba pa po. Itong nanay, sabi niya, sige, ganito gawin natin. Ipaghanda mo si Isaac at yun nga po, diniceive, to make the long story short, diniceive po muli nila si Isaac na i-bless si Jacob, thinking na ang binibless po niya ay si Esau. So, yun po ang nangyari, no? Sabi po dyan, Jacob takes Esau's blessing. And you can just imagine, yung galit ni Esau. Dito sa mga time na ito, sa galit po niya, ang nasabi po niya, kapag kapatay ng tatay kong to, sabi, pagkamatay ng tatay na to, after ng grieving or yung panahon para magluksa, papatayin ko yung kapatid ko. Ganun kagalit si Esau kay Jacob. So, si Mother dear, sinabihan po niya si Jacob na umalis na at tumakas, dito sa kapatid niyang ito for his life. At dala-dala po niya yung blessing pa rin ni Isaac sa kanya, So, yun po yung babasahin natin. Finally, makakapagbasa na po tayo. Ito na po. Basahin po natin Genesis 28, verse 10 to 22. Basahin ko po, ito po ay sa NIV. Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth, with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. There above it stood the Lord and said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on the earth will be blessed through you and your offspring. I am with you, and I will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised. Verse 16, when Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. He was afraid and said, how awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. He called that place Bethel, though the city used to be called Luz.
Verse 20, then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God, and this stone and that I have set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will give you a tenth. Amen. Amen. So praise God po sa ating pagkabasa. And in this verses na na-read po natin, we will try to find kung ano po yung mga pwede po nating matutunan regarding Jacob at yung encounter niya na ito sa ating Panginoon. So ang title po ng ating preaching for tonight is Go with God in the Wilderness. Sabihin niyo po, Go with God in the wilderness. Yan. So medyo kakaiba po siyang pagkakataon because Jacob was not praying unto God. Hindi po siya lumalapit sa Panginoon or katulad ni Moses na talagang nakikipag-usap sa Lord. Pero nagpakita po ang Lord sa kanya through a dream, a vision na meron po siyang nakitang ladder. No? And sabi nga niya doon, mayroong mga angels na bumababa at umaakyat, and sa top po, nakita po niya ang Panginoon. At sinabi po, at inassure ng Panginoon sa kanya, first time, dahil before, ang mga kinakausap po ni God for the covenant na pangakong ito ay si Abraham, si Isaac, and this is the first time that Jacob encountered God. So, diyan niya po na-receive, yung covenant pala na yon, siya pala yung magdadala, as Jacob, So, ito yung descendants niya, and kasama rin po tayo, kung nakita niyo po yung, yung verse, kasama po tayo dun sa pangako. Sabi po dun, all peoples on the earth will be blessed through you and your offspring. So, kasama tayo dun, sa promise na yon. Kasi, through them, tayo daw po ay mabibless. And I believe yun na po yung nangyayari ngayon. Fulfilled na po ang promise na ito, ang covenant na ito ng Panginoon. So, una pong punto para sa gabi pong ito, yan, pasensya na po. Ang haba ng intro. Unang punto po, God's presence pursues us in our lowest moments. God's presence pursues us in our lowest moments. And dito po although nakilala nga po natin si Jacob as someone na nagdi-deceive ng kanyang kapatid at ng tatay, hindi po niya dala yung condemnation, hindi niya dala yung rejection. Sa halip po, ang binigay po sa kanya ng Lord is a promise. Ano po yung promise na yon? I am with you. Yun po yung sabi ng Lord. And sa atin pong buhay, kung i-reflect po natin yun, hindi po based sa performance po natin or doon sa ginagawa natin, yung pagsama sa atin ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil meron akong mga ginagawa sa Lord, nagsiserve ako, araw-araw ako sa church, ayan, para sa dalawang dito. Para sa kanila pong dalawa. Araw-araw ako sa church, kasama ko talaga ang Diyos. No, hindi po yun, mga kapatid. So, ang presensya po ng Panginoon, sabi po dyan, God's presence is not based on our performance, but it is based on His faithfulness. Tapat ang Panginoon. Yan po yung ating mga inawit kanina. At naniniwala po ako, kahit ano po yung estado ng puso natin, buhay natin, tayo man ay good job. Kasi sabihin natin, galing tayong missions, nagsiserve tayo sa Lord, very effective tayo sa ministry. So, ano sabi doon? Plus points ka sa langit, ganyan. Kung meron mang ganon. Wala naman yatang ganon eh. May report card ba sa langit? So wala, yung kompleto yung attendance mo, midweek nandito ka, night of prayer nandito ka, amen. Sunday nandito ka. Or nasa lianas, Pero ito pong presensya ng Panginoon, kasama po natin kahit wala po tayo dito.
Kahit hindi kumpleto yung attendance natin, kahit na ano-ano yung mga ginagawa natin. Kasama po natin ang Diyos. At kapag ganito po, lagi kong naaalala yung mga kabataan. Kasi ang mga kabataan po ngayon, doon po kasi sa San Pedro, meron sa aking, humingi ako ng Facebook account para doon sa mga ini-invite namin na kabataan for the events, ganyan. Tapos nakita ko yung pangalan niya, tas dump nakalagay. May dump. Alam niyo po yun? Alam po nila ng mga kabataan yun. Meron po kasi silang mga 2, 3, 4 na accounts, no, sa mga social media. At ito po yung ginagawa nila. Meron daw account para sa school. Yung maganda yung profile picture, presentable, ganyan. Tapos yung mga dump accounts po nila, nandun yung mga kalat nila. Yan. Nakakalungkot, kasi pero natutuwa ako dun sa bata kasi sabi ko, dump account yung inad sa akin. Ibig sabihin, hindi siya mahiya kung ano man yung makita ko doon, di ba? Confident siya. Thinking na gawain ng Panginoon yung a-attendan niya, no? Pero yung iba po kasi ganito ginagawa, no? Doon sa dump accounts nila, doon yung mga the worst of them. Ganyan. Nagmumura, everything, no? So, nakakalungkot kasi ganun po yung personality nila. And thinking na kahit dump account yan, makikita yan ni Jesus. Di ba? Amen. So, kung ano yung lahat ng mga pinopost mo doon, sinishare mo doon, ginagawa mo doon sa dump account mo, kung nagtutroll ka man ng ibang mga accounts dyan or anything, alam lang lahat ng Lord. At wala pong natatago. So, nakakalungkot kasi yung iba pong mga kabataan, alam po nila yung mga ginagawa nila in the light and in the darkness. No? Pero ang sabi po ng Panginoon, i-expose niya lahat ng ito, di ba? At yan po ay i-correct. Kaya naman po, nais ng Panginoon ipaalala sa atin tonight, di ba? Kung dump account man yan, main account man yan, Kristiyano ka pa din, anak ka pa rin ng Diyos, at nakikita pa rin niya ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, in our lives din, kahit po sa ating mga adult, hindi sabihin natin mga kabataan na lang lagi yung tinitira ni ate. Hindi naman. Sabi din mga adult, no, the way we act sa ibang tao, kung sa trabaho, sa businesses, di ba? Kasi maaari dito, napakahuli mo. Kasi kumakanta ka ng banal. Banal ang Panginoon, di ba? Tapos, maging banal mong tahanan, ganyan. So, pero kapag sa trabaho, di ba, na talagang natitrigger yung galit mo, ganyan-ganyan, minsan hindi mo na babantayan yung iyong puso, yung iyong sinasabi, iniisip, ganyan. So, kailangan, isang paalala ito na dapat consistent tayo sa ating buhay Kristiyano each and every day of our lives. Kasi ang Diyos nga consistent sa atin, di ba? Ang Diyos laging tapat sa atin. So hindi natin nahuhubad yung pagka-Kristiyano or anything. Hindi lang dito sa church, dapat tayo mabait, kahit sa ibang places, yan. Nandun pa rin po dapat at dala pa rin natin. Kristiyano muna tayo bago tayo ibang tao. Bago ka maging nanay, bago ka maging tatay, maging empleyado, maging kung ano mang profession mo, Kristiyano ka muna. Maging driver, yan. Nakaka-challenge, po. So, and it doesn't matter then, ano man yung ating mga pinagdaraanan sa ating buhay. Sabi nga, kung sino man tayo, God knows exactly where you are. Alam ng Lord. Kasi minsan po tayo, maaari tayong mag-judge din sa ibang tao. Hindi natin alam yung pinagdaanan nila, pinanggalingan nila. Sabihin natin, grabe naman yan si kapatid. Kung ano naman hindi mo alam, buong araw pa lang masama yung araw niya, di ba? Para masabi yung mga yon. Pero we judge completely or rashly. Pero, ayan, sabi po dyan, si God, alam po niya yung pinagdaraanan natin and He can meet us just as we are. There, sa place na yon ng ating buhay. So, hindi po hinihintay ng Lord na maging perfect
ang bawat isa bago niya tayo i-pursue. Pinupursue niya po tayo while eto tayo. Di ba sabi po sa Romans 5:8, while we are still sinners, Christ died for us. Napaka-powerful po niyan kung talagang hihimay-himayin natin, nung tayo ay makasalanan, hindi nung ikaw ay marunong nang umawit ng worship song, hindi nung ikaw ay consistent na sa iyong devotion. Hindi po. Christ died for us while we are still sinners. Habang tayo ay nagkamali, habang tayo ay nagkulang sa Panginoon, doon po niya tayo iniligtas. Doon po niya tayo sinimula na i-pursue. So, naniniwala po ba kayo ngayong gabi, na God continues to pursue you? Naniniwala po kayo? Amen po. So, hindi po niya tayo gini-give upan. Ano man po ang nangyayari sa atin. So, pangalawang punto po, yan. Pangalawa po, God's presence sustain us. God's presence sustains us in the wilderness. So sabi po ni God kay Jacob doon sa kanyang vision, I am with you and I will watch. Una, di ba? I am with you and then I will watch over you wherever you go. And notice po natin na dito, hindi po sinabi ng Lord kay Jacob na tatanggalin niya siya doon sa wilderness. Tatanggalin niya siya doon sa difficulty. And sa buhay po natin, ganun din, no? Sabi po sa John 16:33, isa po tong devotion po natin ng mga nakaraang araw, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I will overcome the world. And titingnan po natin, sa buhay po natin, hindi talaga, kapag nanalangin tayo, hindi naman instant na merong change dun sa circumstances natin. Pero ang nais po ng Panginoon, ipaalala po sa atin, kasama po natin ang Lord, at siya po mismo, na overcome, na pagtugumpayan na po ang mga bagay na ito. So, isang comfort po yan sa atin. So, nito pong mga nakaraan, mga kapatid, may mga sakuna, 'di ba? Sa balita, nakita po natin 'yan. May mga earthquake, may mga kung ano pong nangyari sa iba-ibang mga sa southern portion po ng bansa natin, and we pray for them, no. Pero sa mga ganong case po, sa mga ganong sakuna, ano po ba yung nakaka-bring sa atin ng comfort? Minsan, titingnan po natin, hindi naman po yung report hindi naman detailed report. Kapag meron pong ganong sakuna, ano po ang una nyong naiisip? Kumbaga, ano una nyo pong naiisip? Nagpe-pray, o kaya dito may lumindol, ganyan. Ano po yung una nyo naiisip? As family, ang naiisip talaga niyan, kamusta kaya yung mga anak ko, mga magulang? Kamusta kaya yung mga kapatid ko, kasama ko, yung mga friends ko? Kaya nga yung iba, nagpo-post pa agad lumindol. Okay? Parang lumindol, mga ganyan. Nagpo-post sa social media, alam mo na lumindol. Pero makikita mo may mga notes na, intensity ganyan, mark safe, ganyan. Pero, ayun nga po yung ang gusto po nating malaman, kung ligtas yung mga mahal natin sa buhay. It brings us comfort, na yung pamilya po natin, naalala ko kapag may mga lindol, bagyo, ganyan-ganyan, comforting pa rin talaga na makausap mo yung mga kamag-anak mo, ganyan, okay kaya sila, ganyan. So, hindi naman nakakapagbigay ng comfort sa atin yung detailed report ng bagyo or ng typhoon or ng earthquake, kung ilang intensity sa hindi yun comforting. Ang alam natin, safe yung family natin, safe yung mga kasama natin, mga mahal natin sa buhay. So, parang ganun po, it doesn't change yung sitwasyon, na makita natin kung sino yung kasama natin, but
it's comforting sa atin na makita natin, kasama ko ang Diyos dito sa pinagdaraanan kong ito. Kasama ko ang Lord. And si David, sabi po niya sa Psalms, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Yan. Napakaganda po, Hindi sinasabi ni David, hindi na ako pupunta ng valley. Hindi na ako pupunta sa shadows, But instead, haharapin niya po ang lahat ng iyon. Pero kasama po niya ang Panginoong Diyos. So God's presence does not always remove the wilderness, but it changes how we walk through it. Yan. So yung mindset po pala natin, yung naiiba, yung nagbabago. Hindi yung wilderness, kasi minsan hindi talaga siya maiiwasan. So last, God's presence never abandons His purpose for us. Yan. God's presence never abandons His purpose for us. Ang sinabi po ng Panginoon kay Jacob at dun sa kanyang panaginip na yun, dun sa kanyang vision is this: I am with you and I will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. So naandun po yung assurance ng Panginoon. Hindi kita tatantanan hanggat hindi nangyayari yung promise ko sa iyo. So, napakaganda po Nakita po ni Jacob doon yung purpose ng Panginoon. Nakita po niya, kasama ako dito sa covenant. This is my covenant with God. So, ang bilang reflection po sa ating mga buhay, yung ating pong mga failures, it doesn't cancel yung faithfulness ng Panginoon, yung purposes po niya sa atin. Minsan po kasi nagiging hard tayo sa sarili po natin. Nagkamali ako, nagkulang ako, or anything, and it makes us feel bad, pero ito po yung sinasabi ng Panginoon, it doesn't cancel, yung failures natin, it doesn't cancel yung katapatan ng Panginoon, yung purposes niya para sa atin, God's promise or God's purpose is still working even when life feels like it's falling apart. So, ang nakikita ko po dito sa statement na to is yung mga construction site, Alam niyo po ba yung mga construction site? Ano po ang napapansin niyo pag may construction? Madumi, maalikabok, di ba? At ang kalat-kalat, parang ayaw mo daanan. Minsan delikado pa nga kasi may mga nahuhulog-hulog or kung ano-ano, Tapos ang dami pong kailangang ayusin, Pero mga kapatid, ganito yung buhay minsan, magulo, makalat, at ang dami-daming mga dapat pang ayusin, dami dapat pang gawin. Pero ang nakikita po ng Panginoon yung finished product, Nakikita po niya yung vision or yung plano niya para sa atin na maganda, Pero yun nga, at this time, talagang hindi lang natin minsan na-appreciate, yung ginagawa ng Lord. Kasi nga, sobrang labo Sobrang labo ng vision. Paano magiging maganda yan, Lord? Ganyan. Paano magiging okay yung buhay? Pero nais po ng Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanya. So, dahil po dyan sa construction, naalala ko po yung isang character naman sa New Testament, sa pangalan po ng isang disciple, si Nathaniel. Yan. And basahin po natin yung John, kasi si Nathaniel ay isang architect. Yan, si Pastor. Architect, si Nathaniel. So ito po yung panahon kung saan si Nathaniel ay kinocall as a disciple. So sabi po dyan, the next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida.
Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, son of Joseph." Yan. Verse 46, Nazareth, can anything good come from there? So Nathanael asked, "Come and see," said Philip. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here truly is an Israelite in whom there's no deceit." "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that." He then added, "Very truly, I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Yan. Yan po yung pagkakakilala kay Nathanael. So Nathanael, isa sigurong, sabi nga natin, according sa history, no, isa siyang architect, ganyan. And then, dito makikita natin yung personality niya, how napaka-sarcastic, no, na tao. Sabi pa niya, "San galing yung sinasabi mong ipangako as the the one Moses wrote about in the law, whom the prophets also wrote." Sino? Si Jesus of Nazareth, son of Joseph. Sabi niya, Nazareth? Meron palang magandang nanggagaling doon sa Nazareth. So, inokray pa niya yung bayan ng Nazareth ng pahapyaw, Pero sabi po ni Philip, "Come and see." And upon Jesus seeing itong si Nathanael na ito, sabi po niya, "Here is an Israelite in whom no deceit." Tapos nagtaka siya, "Bakit ako kilala nito? How do you know me?" And then Jesus, ito po yung mga words from Jesus himself. "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." And ito pong words na to, napaka-precious siguro sa kanya. Bakit? After sabihin to ni Jesus, sabi niya bigla, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." From isang sarcastic na tao na alam natin na puno siguro ng logic, ng rationality, and then maisama siya meeting Jesus. Tapos ang sinabi lang sa kanya, "I saw you under that fig tree." Hindi po natin alam at hindi po naisulat sa Bible kung ano yung nangyari dito sa fig tree na ito. Maaring dito niya ibinuhos yung lahat ng mga nais niya, lahat ng mga frustration niya dito sa fig tree na ito. But when Jesus said, "I saw you," alam niya agad, this one is the Son of God, the King of Israel. Tinawag niya agad si Jesus, Rabbi. Ayan. And then, napakaganda po, dahil sabi po ni Jesus, dito kung makikita po ninyo, may reference po ito dun sa binasa natin kanina sa Genesis. Sabi, "You believe because I told you I saw you under the fig tree." And then ito po yung pangako niya kay Nathanael. He then added, "Very truly, I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." And if you will remember, brothers and sisters, ito yung vision ni Jacob kanina. Diba? Nung siya ay natutulog, nanaginip siya, ito yung vision, eksaktong vision. At ito ay cross-reference from New Testament sa Old Testament. Ito yung verses na yan. Because this vision of Jacob is the fulfillment na ito kay Jesus naman. So, itong sinasabi natin, this vision na yung palang yon, ladder na yon, sabi, free na daw, bababa yung mga angels of God. So, nakita natin, hindi na separate yung heaven and earth, but
we have access sa presensya ng Panginoon through the life of Jesus Christ. So through Jesus, we have the access to God, we have peace with God, and we have the assurance of God's presence sa ating mga buhay. So napakaganda mga kapatid. Because ngayon, hindi ko nga alam, kapag pinapapili yung mga kapatid natin, pag naitatanong, sabi, saan mo daw sa Bible gustong mabuhay? Yan. Kung papipiliin ka, kung saan era sa Bible gusto mong mapunta. Nako, ang daming mga explanation. Doon lang ako sa Garden of Eden para reset daw talaga. O kaya, tapos yung iba naman ayaw nang mapunta sa Old Testament. Bakit? Baka doon pa lang sa Noah's Ark hindi na makasama, o baka hindi na makasama doon sa pagtawid pa lang nung mga Egyptians, maiwan na, ganyan. So, marami silang mga ang tawag nito, sagot, ganyan, na mga witty din naman. Pero, alam mo po, isa sa mga na-enjoy natin ngayon, is the presence of the Holy Spirit. Amen. Yung mga binabasa po natin sa Bible, how hard it is for them. Dahil walang banal na espiritu pa Biro mo, kaya nga nila kailangang magkaroon ng mga ganitong sacrifices. Hindi pa talaga nasa presence of God. Kailangan pa nilang pumunta sa temple. Yung binabasa natin ngayon, 'di ba sa Chronicles, 'di ba? May mga nangyari pa mga Diyos-Diyosan, high places, ganito. Kasi bakit? Hindi ka napupunta ng Jerusalem, magtayo na lang tayo dito dito na lang kayo tapos ginamit yun ng mga iba-iba to offer to other gods, di ba? So, napakahirap. Tama naman sila, Baka naman walang tumagal sa atin kung mabubuhay po tayo doon sa Old Testament, Pero, through Jesus, ayan nga, because we are very fortunate na nandito tayo sa panahong ito, kumpleto na ang Bible, at nandun na at tayo na yung mga workers. Sabi nga natin, yung ating tema for this quarter, outreach, tayo na yung humahayo para ipahayag itong magandang balita na ito ng Panginoon. That ito yung presensya ng Diyos. Kailangan po nating ipaintindi sa mga tao, lalo na doon sa mga hindi pa nakakilala kay Jesus, that naghanap na. We have the access. Hindi na natin kailangang magpa-pray pa sa kung sinong santo o sa kung sinong pari para makarating doon sa presensya ng Panginoon. But we already have access to God. And then, tingnan natin yung tatlong punto for tonight. God's presence pursues us in our lowest moments, sustains us in the wilderness, never abandons His purpose for us. But sabi sa Genesis 28:16, sabi dito ni Jacob, when Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place and I was not aware of it. So brothers and sisters, I think, we are aware. Aware ka po ba, kapatid, na ang presensya ng Panginoon ay nasa sa atin tonight? Amen. In your life, aware tayo doon. But some people, hindi po nila to alam. Hindi po nila alam. And sometimes they feel alone, forgotten, minsan nalalagpasan natin and everything, or they may be uncertain sa kanilang future. But kung ikaw, okay ka na, sure ka na sa presensya ng Panginoon sa buhay mo, or yung iba naman siguro, hindi lang nila kayang i-voice out, but they have doubts in their hearts na, teka, kasama ko nga ba ang Lord? Bakit ko nararanasan lahat ng to? Mga ganong katanungan po sa kanilang buhay. But some people really need this truth, Kaya tayo po ay maging vessels kung paano po nila ito makikita, And just to end this sermon po sa isang
testimony. Short lang. Kasi 8 o'clock na. Diretso ko lang. Ayun po. Ako po ay nakaranas na ng ilang mga wilderness seasons. Alam ko po may mga kanya-kanya po kayong wilderness season sa inyong mga buhay. And ito po ay na-receive ko nung mga panahon talaga na nalilito din ako sa buhay ko. Wanting for direction talaga, desiring direction from the Lord. And nung naka-attend po ako ng isang parang inner healing na weekend na yon sa ibang church po ito, no? Isa po dun sa mga tinatanong ko talaga after lahat ng iyak, kasi talaga pag inner healing, di ba, mga, anong tawag doon, bitter roots, talagang uungkatin po yung buhay mo, yung lahat ng mga kasalanan na dadala mo pa, lahat ng mga dapat ikat, mga generational curses, mga kailangan pa ng talagang pinipinpoint po doon. And praise God, kasi nakawala ako sa lahat ng yon. But ito yung tanong na na-receive ko noon. Lord, parang ano pong next? What do you want me to do next? Ganyan. And this moment, ako na lang, umalis na po yung small group leader ko, umalis na din yung intercessor. Ako na lang yung nandun sa kwartong yon. And I'm praying to God. And ang inimpress po niya sa puso ko, yung sinasabi po ni John the Baptist dun sa John 3:30, I must become less, He must become greater. So, more of God, less of me talaga. Because sometimes, sa mga wilderness season natin, sabi natin, sige, lilipas lang din to, or meron lang pangako yung Panginoon sa akin, hihintayin ko lang, But, in this wilderness season, hindi po dapat natin siya tinitake lightly, but instead, dapat po tayong makinig ng maigi sa Panginoon, lalo na po sa mga trials, sa mga testing na to. Sabi po dyan, go with God even in the wilderness, for the deepest encounters with God happened there. So, katulad po ni Jacob, maaaring nagsisik tayo ng direction, ng comfort, but this wilderness, sabi nga, di ba doon sa binasa po natin, nakahiga lang siya doon sa bato. Yun lang yung higaan niya. It may not be comfortable for all of us. It may not be comfortable, pero at the end of the day, kung i-encounter talaga natin ang Panginoon dito, papakinggan natin siya at susundin natin kung ano yung sinasabi niya sa atin. This wilderness becomes a holy ground. Sabi nga, nung nagising si Jacob, diba, yun yung una niyang ginawa, because he acknowledged, na itong encounter na to, hindi to basta-basta. And as we can see sa Bible, yung lugar na yun talagang na-bless. But in our lives, in our own wilderness, may tinuturo talaga ang Panginoon. So, nais ko pong invite po lahat, tayo po ay mananalangin sa Lord. Hallelujah. Father God, salamat po, O Diyos, sa lahat po ng mga nabanggit po, Lord God, na mga pag-aaral tungkol sa inyo, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, naririto ka po sa aming mga seasons at kasama ka po namin. And maaaring yung iba po, nakakaramdam, nakaka-feel sometimes, Lord, that you are far, or nadidisappoint, or nalulungkot, or we struggle with our own failures, Lord, yung mga kakulangan po namin sa inyo, yung hindi namin pagsunod sa inyo, Panginoon, or yung kailangan namin ng assurance, Father God, of your
presence, Lord God, sa buhay po namin. Lord, remind us always, Lord, ano man po, Panginoon, yung aming past, ano man po, Lord God, yung aming mga nagawa, Lord God. And even so, Lord God, sa amin pong buhay, Panginoon, naandun ka, O Lord. Kasama ka po namin, Lord God, sa lahat po ng ito. At hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. And Father God, naniniwala po kami, Panginoon, meron kang tinuturo sa amin these seasons in our lives, Lord. In our own wilderness, Lord, we ask, Father God, for the strength to trust you, Lord God. Hindi po namin alam yung future, yung mga mangyayari, Lord, sa aming buhay, but we know that you are with us, Father God. And you continue to pursue us, Lord God. You continue to sustain us. You never abandon us. Sabi mo, Panginoon, you will complete what you have started, Lord God, sa aming pong buhay. Hindi mo hahayaan ang lahat ng ito, Panginoon, na maglaho. But Father, you will fulfill what you have planned for us. This great plan, Panginoon, para sa bawat isa, Panginoon, ng aking mga kapatid. And Father, naniniwala po kami, Panginoon, as we surrender to you, as we acknowledge, Lord, yung presence mo sa buhay po namin. Ikaw, O Diyos, yung siya magbigay sa amin ng kalakasan, ng galak, Panginoon, ng kapayapaan sa aming puso, that you are enough, you are with us, you will never leave us, Lord, and forsake us. And Father, if ever nagnanais kami, Panginoon, ng comfort, hindi namin yun hahanapin sa ibang bagay, sa ibang tao. But Father, we will go straight sa iyo, Panginoon, because you give us the comfort, Lord God. You are our comforter, our friend. And Father, continue to change us, to mold us, to transform us. Nang sa ganun, Panginoon, malaya din po naming maibabahagi itong kagalakan na ito sa ibang tao, Lord God, sa mga nagnanais pa ng relasyon, Panginoon, sa inyo. We know, Father God, mahal mo ang lahat ng nilalang, mahal mo ang lahat ng tao, at hindi po kami magiging madamot. Ibabahagi po namin ito, Panginoon, because we know, Father, this is what you want us to do. To go and preach the gospel to all nations, Father. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa aking mga kapatid. Ikaw po, O Diyos, yung magbalik sa kanila ng pagpapala. And I know, Father God, you will continue to encounter them in their quiet times, Lord, as they pray. Magiging malinaw, Panginoon, yung instructions mo, Father God. As your Holy Spirit continue to dwell in them, Father God, kausapin mo sila in their quiet moments, Father, as they do their devotions. Speak unto them, Father God. Ikaw, Panginoon, yung kumausap sa kanila personally, so that you will remain, Lord God, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. And Father, we just thank you and glorify you, Panginoon, because you alone are worthy. Maraming salamat. Ito po yung aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.